Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR. Hello po mga kamorkada, ako po si Julia, 30 years old at isang project manager dito sa Quezon City. Kamakailan lang ay nahilig ako sa inyong programa, kaya ngayon ay gusto ko ring i-share ang storya ko sa inyo. Gusto kong simulan ang kwento ko sa araw na naubos ang pasensya ko sa kapitbahay ko na si Kiko. Magkatabi ang condo unit namin noon at simula nang lumipat siya, ay nagbago ang takbo ng bawat araw ko. Ay! Umagang-umaga! Magpatulog ka naman, 2 linggo na yung construction na yan ah! Bear, pati ba naman ikaw nakagagdag pa sa ingay? Ay, putya. Yes po. May bala ka bang magpatulog? What do you mean? 2 linggo ka na nagre-renovate eh. Umagang-umaga nang bubulabog ka. Miss, unang-una may permit ako. Pangalawa, ikaw yun ang bubulabog. Nagtatrabaho ko dito. Pwede bang huwag ka sa umaga magtrabaho kasi may mga natutulog eh. Eh anong gusto mo? Sa gabi? Eh mas maraming natutulog nun. Isakto mo ng hapon o tanghali para gising na lahat ng tao. Miss, 12:00 na. Tanghali na. Ha? Ayan o, sa relo ko, 12:08 na. Hindi na umagang-umaga. Late ka lang gumising. Okay. So, pwede na ako magtrabaho. Eh ano pa bang magagawa ko? Wala ka bang earphones? Mag-earphones ka na lang. Meron, pero kahit itodo ko yung volume, rinig na rinig ko pa rin yung barena mo. Malamang. Wala namang noise cancellation yung barene. Bahala ka nga. Mag-construction ka na dyan. Thank you ah. You're welcome. Pwisit. Aba, himala ata na hindi siya maingay ngayon ah. Bear? Ano yan? Bakit sumusuka ka? Baby, okay ka lang ba? Sino naman to? Ikaw? Kakagising mo lang ba ulit? Bakit ang sungit mo? Ikaw ba naman unang makita ko sa umaga eh? Sino hindi maiinis? Alam mo, wag na nga. Teka, ano ba yun? Eto, ipapahiram ko sana tong earphones ko. Hiram lang ha. Para saan yan? Para saan pa ba? Eh di para hindi ka maingayan. May noise cancellation yan. Wag na, paalis din naman ako ngayon eh. Dadalhin ko sa vet si Bear. Hindi ko maririnig yung ingay mo. Okay, sabi mo yan ha. Pag ikaw sumugod ulit sa unit ko. Hindi na, okay na. Enjoy ka dyan sa construction mo. Talaga? Sira sana yung barena niya. Bear, sumusuka ka pa rin. Punta na tayo sa vet, baby. Hello, Ate Liz? Oh. May sakit daw si Bear. Ha? Anong sakit? Baka raw sa gallbladder. Nagsusuka siya eh. Pwede bang umuwi muna kami dyan? Sige, kailan punta mo? Ngayon na, kukuha lang ako ng damit sa kondo. Okay, sige, ingat ka. Mag-chat ka kapag nasa biyahe ka na. Okay, bye-bye. Bye. Kuya, dyan lang po sa tabi. Uwi muna tayo, baby Papagaling ka muna.
Ingay pa rin ang kapitbahay natin, Bear, no? Sarap sipain. Ay, huwag ka mag-alala, baby. Hindi mo siya maririnig ng ilang araw. Ay, ano na namang pag-aawain natin ngayon? Hindi ako mga away. Makikiusap ako. Pwede bang huwag ka muna maingay kahit isang oras lang o kalahati? May sakit kasi tong aso ko si Bear. Baka lalo siyang ma-stress kapag masyadong maingay. Please. Okay, sige. Huwag kang mag-alala, ilang araw naman kaming mawawala so walang mambubulabog dyan sa pagko-construction mo. Oo na, sige na. Para dyan sa aso mo. Bear pangalan niya. Para kay Bear. Thank you daw. You're welcome. Mga kamorkada, simula high school hanggang mag-college ako, ay kasama ko na si Bear. Kaya sobrang sakit sa akin nung bigla siyang pumanaw nung weekend na yon. Hindi ko in-expect. Nag-file ako ng leave sa trabaho at nag-stay muna sa bahay namin sa Cavite. Medyo labag pa talaga sa loob ko na bumalik sa QC dahil alam kong wala na akong maiiyakan pagdating ko doon. Iniisip ko pa lang na araw-araw na naman akong mag-isa sa kondo ay nalulungkot na agad ako. Pero buti na lang at to the rescue ang masungit kong kapitbahay. Okay ka lang ba? Pucha! Oh, ba't di ka pa umakyat sa unit mo? Huwag ka mag-alala, tapos na yung renovation ko. Hindi na ako maingay. Hinihintay ko kasi yung susi ko Naiwan ko sa bahay ng ate ko. Pinapadeliver ko pa dito. Saan ba manggagaling? Sa Cavite. Malapit na ba? Wala pa raw nabubuk Gusto mo bang sa kondo ko muna? Ha? Doon ka muna tumambay kaysa dito kay iiyak. Ang daming tumitingin sa'yo. Ayoko nga, baka mamaya manyak Nambintang pa nga, hindi ako manyak. Bahala ka nga dyan. Wait! Ano nga ulit name mo? Kiko, Kiko ano? Yung full name naman. seryoso ka ba? Oo, isasend ko sa ate ko. Baka crush mo lang ako Mukha mo! Gwapo. Alam mo, ito, picturean mo na lang tong ID ko. Okay na, thank you. Ito rin ID ko, just in case ikaw ang may crush sa akin. Binaliktad mo pa ako So ano, tatambay ka ba o hindi na? Sige na nga. Parang napilitan ka pa. Dito mo na lang yung sapatos mo. Okay. Upo ka muna. Gusto mong tubig? Okay na ako. Tissue? Okay lang, meron na ako. Chicken. Okay lang, busog pa ako. Uy, ba't ko umiyak sa chicken? Kasi, paborito yun ni Bear. Tahan na. Itatago ko na lang yung chicken. Pwede mo kitang i-hug? Hug? Ayoko nang... Uy! Tahan na. Tahan na. Psst, Julia. Ha? Kiko? Pasabay naman itong ice cream ko. Nasa unahan ka na ng pili. Akin na nga, tamad mo. Nagpasabay lang At saka itong ice cream pa raw, ate. Bag pa po? Hindi na po. 120 po lahat. Ito po. Tara. Oh, yung ice cream mo. Thank you. Akin na rin yung bitbit mo. Bakit ka ba may galon ka ng tubig? Ako na, kaya ko naman
Nakalimutan ko kasing dalhin sa refilling station yung water jug ko kaya, ngayon. Next time, pwede mo naman ipasabay sa akin. Wag na, naabala ka pa. Hindi ka ba talaga maalam tumanggap ng tulong? Hindi ka ba makaintindi ng wag na? Sungit. Sige na nga, una na muna ako. Bayaran ko na lang mamaya itong ice cream. Hoy! Saan ka punta? Akala ko akit ka sa kondo. Aakit lang sana ako kasi akala ko kailangan mo ng tulong dyan sa bitbit mo. Dahil hindi naman pala, uuna na muna ako. Hahanap ako ng makakain. Gutom na ako eh. Sama ako. Akala ko ba aakit ka sa kondo mo? Gusto ko ng kasama eh. Gusto mo ng kasama o gusto mo akong kasama? Kapal, wag na nga lang. Uy, eto naman. Alam mo yung pagsusungit, hindi yan vitamins. Hindi mo kailangan araw-arawin. Oo na. So ano, pwede ba akong sumama o hindi? Sige na, kakain lang eh. Ano bang gusto mong kainin? Nag-lunch na ako. Bakit ka pa sasama? Gusto ko nga lang ng kasama. Okay. Mga kamorkada, bago ko pa mamalayan, ay nahuhulog na pala ako para kay Kiko. Mabiro siya, laging nagpapatawa at lagi akong pinagluluto. Andyan siya para sa akin noong mga panahong kailangan ko talaga ng kasama, kaya namimiss ko talaga siya tuwing wala siya. Freelance videographer kasi si Kiko at may mga buwan na sunod-sunod talaga ang shoot niya. Sobrang busy at halos minsan na lang talaga kami magkita o makapag-usap. Kaya naman every time na magkasama kami ay sinisigurado ko talagang special ang bawat gala namin. Nung una ay in denial pa ako at hindi maamin sa sarili ko na crush ko si Kiko. Pero nakakapagod pala talaga na itago yung feelings mo para sa kaibigan mo. Ang harot mo, isusuma kita kay mama para pauwiin ka na uli dito. Gaga, ngayon pa ba ako uuwi kung kailan gumagalaw na rin yung crush ko? Baka naman assuming ka lang. Siya yung nagpalit ng bumbilya ko sa CR. And? Wala, sweet lang. Tapos may shoot sila last week sa Bulacan. Pinasalubungan niya ako ng chicharon. Kailan ka pa kumain ng chicharon? Ano ka ba? It's a thought that counts. Asan yung thought doon kung hindi niya naisip na hindi ka kumakain ng chicharon? Alam mo ikaw, KJ ka. Reality check lang kasi. Baka kasi mamaya, binibigyan mo lang ng meaning ang mga bagay-bagay. Paano kung sabihin ko sa'yo na may balak na akong umamin? Kailan? Sa birthday ko, lalabas kami. Sure ka na ba dyan? Oo, feel ko kasi lalo lang lumalala yung feelings ko habang tinatago ko eh. Di sige, go. Support kita dyan. Kung ano man maging reaksyon niya, at least nasabi mo na, di ba? Para din malaman na natin kung delusional ka ba o talagang may feelings din siya. Sana yung dulo. Sana meron din siyang feelings. Bawal umasa. Ay, babay na nga. Sige na, bye-bye. Love you. Love you too. Ay, asan na yun? Nagsasara na yung mall, wala pa rin. Hello, Julia. Eto na ako. Naglalakad na ako. Kita na kita. Asan ka na ba? Eto. Wait, end call ko na. Julia! Sorry. Sorry talaga. Nalate kasi yung tapos ng shoot eh. Hindi ako makaalis agad. Sana man lang nag-chat ka. Ang hina kasi ng signal dun sa location namin eh. Tsaka may dinaanan din akong rush order. Medyo natagalan din ako dun. Tara, saan mo gustong kumain? Kiko, 10:00 na. Nagsasara na sila. Di sa labas, meron pa yan. Wag na, pagod na rin ako. Uwi na lang tayo. Sabi mo, gusto mo akong kasama sa pagsi-celebrate ng birthday mo.
2 hours na lang tapos na yung birthday ko at saka 3 hours kang late. Paano pa kita makakasama mag-celebrate? Sorry. Dinaanan ko pa kasi to eh. Ano ba to? Teddy bear na kamukha ni Bear. Hindi naman kailangan eh. Sabi ko naman sa'yo kahit walang gift, basta andito ka eh. Babawi ako. Promise. Hindi kasi ang dami ko sanang plano ngayon eh. Tapos kahit isa wala man lang akong nagawa. Sorry talaga, Jules. At least isa man lang magawa ko. Kiko, I like you. Alam ko namang halata na dati pa pero gusto ko lang sabihin ng diretso. Gusto ko sana special yung confession ko pero ayun, di natuloy. Pero kesa naman hindi ko masabi. Di mo kailangan sumagot o mag-reciprocate. Wala akong hinihingi. Gusto ko lang talaga mailabas. Ayun lang, uwi na ako. Julia, gusto rin kita. Happy 3rd monthsary, baby! Happy monthsary, baby! Binili kita ng gift. Open mo, bilis. Ano to? Ikaw lagi kang may regalo. Siyempre naman, ikaw pa. Gusto ko special tong monthsary natin. Basta kasama kita, special na yon. I love you. Love you too. So, anong plano natin gawin today? Gusto mo bang lumabas? Or dito na lang tayo. Magluto kita. May pizza pa tayo. Luto akong pasta. Or grocery tayo. Kaka-grocery ko lang eh. Puno pa yung ref at pantry ko. Or mas gusto mo ba ng sweets? Magbibig ako ng crinkles. Sine na lang kaya tayo? Sine? Walang magandang pelikula ngayon eh. Tsaka ang mahal na ng tickets. Sagot ko naman eh. Huwag na tayong gumastos, baby. I'll just make something for us. Or mag-set up ako ng yung projector ko. Tapos dito na lang tayo manood. Parang gusto ko talaga lumabas eh. Or kahit saan mo trip? Okay lang bang dito na lang tayo? Sure ka ba? Oo, tinatamad talaga akong lumabas eh. Okay. Ng isip
mabuting manalangin at maunawaan ang gumugulo balakid. Makikita mo darating ang mga kasagutan sa ano, bakit, paano, kailan, saan at gaano. Kung di mawatid ng isip mo, panahon na magsasabi sa'yo kung ano, bakit, asahang may liwanag sa dilim. Bawat pintig ng puso ay damhin. Ano, bakit, paano, kailan, saan at gaano. Kung di mabatid ng isip mo, panahon na magsasabi sa'yo kung ano, bakit, paano, ano, bakit, Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Love Language. Sa 3 buwan na magkasama kami ni Kiko ay wala naman kaming problema. Pero lately ay napapansin ko yung mga pagkakaiba sa ugali namin. Mas gusto ko na lumalabas kami together, samantalang mas gusto niya na magbigay ng mga regalo at magstay lang sa condo. Napaka-clingy ko at madalas magsabi ng I love you. Pero awkward siya lagi sumagot at ayaw din niya nang niyayakap siya. Mga kamorkada, mahal ko si Kiko at alam ko namang mahal niya rin ako. Pero minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung yung paraan ng pagmamahal ba niya yung tama para sa akin. Baby, may kalaban sa left, ha? Oh, okay. Ay! Hala, mamamatay ako! Hilma ko, baby! Hilma ko! Wait lang! No! Wala na! Patay na ako! Baby, mamaya na yan. Text ka pala ng text, kaya tayo natatalo eh. Last na to, baby. Ano ba yan? Work, baby eh. Click mo na next game. Re-replyan ko lang to. Sure ka? Oo, promise. Shit, wait lang. Hello? Okay. Punta na ako. Baby, kailangan kong umalis. Sorry. Bakit? Ano nangyari? May emergency kasi sa shoot ng tropa ko. Kailangan nila ng tao, kaya yun. Pupunta ako. Hanggang kailan ka doon? Hindi ko pa alam eh. Try kong bumalik bukas ng hapon. Okay. Iwan ko na lang dito yung laptop ko para kapag kailangan or gusto mong maglaro, pwede mong gamitin ha. Okay, sige na. Mag-empake ka na. Baka kailangan ka na doon. Yan, okay na baby. Naks, ang ganda ng floating bookshelf mo ah. Siyempre, ikaw nag-install eh. Pakis nga. Mamaya na baby. Pawis-pawis na ako oh. Ang baho ko. Ano naman?
Ang lagkit ko eh. Wait lang, maliligo muna ako. Paalis na rin ako ngayon eh. May ocular kami. Makala ko gagala tayo. Next week na lang, baby. Sorry. Pasalubungan na lang kita. Sa Batangas yung ocular namin eh. Anong gusto mo? Ikaw? Sayong-sayo naman ako pag uwi ko eh. Kailan ba uwi mo? Halos araw-araw ka nang nasa shoot eh. Mamaya ring gabi. Promise, tatry ko umuwi ng maaga tapos pagluluto kita. Hindi ako pwede mamayang gabi, may lakad kami ni ate. Andito siya sa Maynila? Mm-mm. Di next time na lang. Okay, labas na rin pala muna ako. May bibilhin lang ako sa baba. Okay, liligo na talaga ako. Bye-bye. Love you. Mwaps. Ang lalim ah. Ha? Ano ba yan? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Nag-away ba kayo ni Kiko? Hindi naman. Oh, bakit ganyan itsura mo? Sayang yung pagkain, oh. Kasi parang may mali eh. Anong mali? Ang busy niya kasi parati sa trabaho. Bumabawi naman siya sa mga paregalo niya or lagi niya akong ipagluluto. Aayusin niya yung mga sirang gamit ko sa kondo pero ayun. Anong ayun? Parang minsan kasi hindi naman sa hindi ako thankful sa lahat ng ginagawa niya para sa akin. Pero minsan mas gusto ko lang talagang ibigay niya sa akin yung oras niya. Hindi ko naman kailangan ng mga regalo eh. Kaya ko namang bilhin yung mga yon. Hindi ko rin kailangang ayusin yung mga gamit ko sa kondo kasi pwede ko namang ipagawa yun. So gusto mo lang talaga siya makasama pero lagi siyang busy, ganon? Oo. Di kausapin mo. Lagi nga kasi siyang wala. Di humanap ka ng tamang timing. For sure, hindi naman nilipas ang isang buwan na hindi mo siya nasasolo, di ba? Anong sasabihin ko? Ikaw, kung anong feelings mo. Ang hirap naman kung lagi kang ganyan. Okay, tatry ko. Anong try? Gawin mo. Otherwise, mapapagod ka lang yan kakaisip kung ano bang mali sa relasyon nyo. Mga kamorkada, tama si Ate Liz. Ilang araw akong nag-overthink sa issue namin ni Kiko. Gustuhin ko man nakausapin siya kaagad, ay nagsunod-sunod uli ang shoot niya at wala kaming chance na makapag-usap. Buti na lang talaga at andyan parate si Ate Liz para tulungan akong ayusin ang lahat ng problema ko. Hello? Hello? Kakagising mo lang ba? Oo, bakit? Baba ka. Andito ako sa lobby ng kondo mo. Ha? Bakit ka nandyan? Hindi na tuloy yung gala namin magbabarkada. Nandito na ako sa Manila. Umakyat ka na lang. Alam mo naman yung unit ko eh. Hindi ko tanda actually. Putik ka. 801. Lista ka lang ng pangalan tsaka iwan mo yung ID mo kay Kuya Guardian. Okay, sige. Ay, nambulabog pa talaga. Pauwi na kaya ngayon si Bebe? Kahit isang text wala na naman. Ay, uuwian ka nga ng Bulaklak. Never naman magka-update. Saglit! Pasok. Sungit ah. Hello? Nung last nakita natin, puro ka lang din buntong hininga. Hindi kasi nag-a-update si Kiko eh. 3 araw na siya dun sa shoot niya. Ni isang beses, di man lang niya maisipang mag-text. Baka busy. Di mo pa rin ba nakakausap? Hindi pa eh.
Set ka ng date. Holiday sa Friday Sabihin mo labas kayo. Magtagaytay kayo tapos sa bahay na kayo umuwi. Oo nga no. O diba, pati date mo ako nagpaplano. Love you. Meka, love you too. And flowers for you, miss. Uy, kape lang pinapabili ko Siyempre, date to. Dapat may flowers. Thank you, hindi naman kailangan Hello? Actually, may gusto sana akong pag-usapan, baby. Ano yun? Tungkol sana sa atin. Wait. Nag-chat ka ba? Nakikinig ka ba? May tinatanong lang sa akin yung friend ko. Kiko naman. Bakit? May problema ba? Oo, ito yung problema, Kiko. Ha? Palagi ka na lang ganyan Palaging ano? Palaging wala. At kahit magkasama tayo, lagi ka pa rin may chinachat o kaya bigla ka lang laging may emergency. Kailangan kasi sa work ko, baby. Urgent ba yan? May mamamatay ba kapag hindi ka nakareply agad? Ha? Kahit konting time lang, Kiko, bigyan mo naman ako. Tinatry ko naman, di ba? Alam kong sobrang busy ang schedule ko, kaya nga lagi akong bumabawi sa regalo, di ba? Lahat ng trabaho mo sa kondo mo, ginagawa ko. Lahat ng kaya kong gawin para sa'yo, ginagawa ko. Hindi ba pwede yun? Hindi ko naman hinihingi yung mga yun. Ang gusto ko lang is to spend time with you pero lagi kang wala. Pag nasa shoot ka, hindi kita makontak. Ni text o tawag, wala. Kapag magkasama naman tayo, lagi kang may emergency. Lagi kang may sinasagot na tawag o text. Kiko, maging present ka naman. Hindi ko na maramdaman na girlfriend mo ko Tuwing pinagluluto kita ng breakfast, hindi mo ba nararamdaman na girlfriend kita? Tuwing sinusundo kita o kaya tuwing kinokolekta ko yung water jug mo para lagi kang may tubig sa kondo mo. Tuwing inaayos ko lahat ng mga gamit mo, hindi mo ba nararamdaman na girlfriend kita? Ano? Ano ako? Katulong mo? Ganon? Hindi yun yung hinihingi ko from you. Pero ganon ako, Jules. Kasalanan ko ba na hindi yun yung pagmamahal na kaya mong tanggapin? Sana sinabi mo nung umpisa pa lang. May karir ako. May iba akong ginagawa outside our relationship. So sorry kung hindi ko kayang ibigay sa'yo lahat ng oras ko. Hindi ko naman hinihingi lahat Yun man lang mag-text, mag-chat ka kapag hindi tayo magkasama. Yung ibaba mo man lang kahit saglit yung phone mo kapag kasama mo ko, okay na sa akin O kahit nga sumagot ka man lang ng maayos every time I say I love you kasi anong gagawin ko sa muwa-muwa mo, Kiko? Alam mo, hindi ka magaling sa salita pero minsan gusto ko rin marinig na ikaw yung unang magsabi ng I love you o i-compliment mo man lang ako paminsan-minsan. Hirap kasi sa'yo, lagi kang biro Lahat biro, pati tong relasyon na to, parang hindi mo na sineryoso. I'm sorry. Uuwi na muna ako. Ihahatid na kita. No. Magpapasundo na lang ako kay ate. Jules, ano ba? Ihahatid na nga kita Ayoko nga. Umuwi ka nga kung uuwi ka. Jules. Ano? Anong ano? Iiwan kitang mag-isa dito? Oh, sanay ka naman Putik. Mga kamorkada, sa Cavite na ako umuwi pagkatapos ng away namin ni Kiko. Nag-chat siya, tumawag, pero hindi ko sinagot. Magkahalong inis at hiya ang nararamdaman ko. Naiinis ako dahil parang hindi gets ni Kiko yung side ko. Pero nahihiya rin ako dahil naiintindihan ko rin naman yung side niya. Alam kong pareho naming gusto ang isa't isa at magkaiba lang ng paraan ng pagpapakita. Kaya nalilito ako sa kung ano bang gagawin ko. Buti na lang at gaya ng dati, number 1 problem solver ko, si Ate Liz. Hoy, ano na?
Ha? Tutunganga ka na lang ba dyan? Ilang araw nang tunog ng tunog yung cellphone mo, oh. Hayaan mo siya. I-silent mo man lang. Ang ingay eh. Tsaka, kailan ka ba uuwi sa kondo mo? Gamit na gamit mo na yung mga damit ko ah. Ayaw ko umuwi. Baka andun siya eh. Aba malamang, magtabi ba naman kayo ng unit? Yun na nga eh. Lumipat na kaya ako. Gaga, 1 taon kontrata mo doon. Tsaka, bakit ka lilipat? Break na ba kayo? Wala na ba kayo completely? Tinapos mo na ba? Hindi pa. O tingnan mo to. Kausapin mo muna. Kaya pang ayusin yan. Paano mo nasabi? Kasi love niyo naman yung isa't isa eh. Hindi lang pareho yung love language niyo. Sa tingin mo ba, kaya pa naming ayusin? Oo naman. Eh, natatakot akong i-chat siya eh. Eh kaya nga ako na yung nag-chat sa kanya. Ha? Magbihis ka na, bilis. Pinapunta ba siya dito? Oo, kaya maligo ka, mag-ayos ka at harapin mo yung jowa mo. Hi, baby. May flowers ako dito for you. Hindi ko naman kailangan yan eh. Alam ko. Pero ayokong pumunta ng walang dala. Sorry, baby. Sorry kung nawalan ako ng time para sa'yo. Akala ko kasi basta makapagbigay ako ng mga bagay na paborito mo, okay na eh. Sorry kasi hindi ko naisip na hindi yun yung kailangan mo. Babawi ako, baby. Totoo na to ngayon. No more work kapag magkasama tayo. Lagi na ako mag-update kapag nasa shoot ako. I promise to spend more time with you. Kaya please, I'm sorry. Ayoko matapos tayo dahil lang sa away na to. Kiko, sorry rin kung naparamdam ko sa'yo na hindi ko na-appreciate lahat ng ginagawa mo. Promise, na-appreciate ko yun. Pero mas gusto ko kasing kasama ka kaysa yung mga regalo mo eh. I know. Mas magiging present na ako from now on. Promise? Promise. I love you. I love you too. Mga kamorkada, yun na siguro ang naging pinakamalaking away namin ni Kiko. Pagkatapos naming magbati ay naging mas open at honest kami sa isa't isa. Magkaiba man kami ng paraan ng pagmamahal, ay natuto kaming mag-adjust sa mga pangangailangan at opinyon ng bawat isa. Ngayon ay going strong kami at malapit nang mag-celebrate ng 4th anniversary namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po sa oras na binigay nyo para pakinggan ang aking storya. At sana ay magtuloy-tuloy pa ang inyong programa. Tayo ay itinadhana.
sa pagtanda, di magsasawa sa iyong tingin. Sa'yo, sa tunog ng dambana ay papalapit na. Hinga lang ng malalim. Mahal, kasama ka hanggang umaraw. Pagmamahal nag-uumapaw. Alam ko na ikaw, mahal, kasama ka hanggang umaraw. Pagmamahal nag-uumapaw. Atin na ang gabi, tayo magpakailanman. Tara na't magmahalan. Mahal, kasama ka hanggang umaraw. Pagmamahal nag-uumapaw. Alam ko na mahal, kasama ka hanggang umaraw. Pagmamahal nag-uumapaw. Atin na ang gabi, tayo magpakailanman. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Love Language.